I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos update. Shoutout sa mga Marcos Loyalty supporters, Filipino and OFW. Alam nyo guys kung ano ito? Basahin ko sa inyo para kompleto detalyado. March 13, 2026. Hindi. Sabi dito guys ng PhilStarCom, ayan, the defense enters the proceedings. Vice President Sara Duterte legal team formally stepped into the spotlight on March 11, filing their entry of appearance in the impeachment proceedings before the House of Representatives. The House Committee on Justice has set a deadline for Duterte to respond to the complaints by March 16. Should she fail to submit her comment, the committee could move forward with the impeachment hearing as early as March 17 or 18. Oh, ayan guys. Yan sila po ang defense na magdi-defend kay Sara Duterte sa impeachment trial niya sa House Committee. Abangan po natin ito guys ha. Medyo maganda ang ano nito, ang sagupaan. Ika nga, naks naman. Pero I think the House Committee on Justice naka-prepared na po yan. Nakahanda na sila, no? Dahil si Congressman Chua pa lang, mga kababayan, ay talagang mabigat din ang kanyang mga ebidensya. Alam po natin, abogado din po yan. Even the dating Secretary of DOJ na si Congressman De Lima, magaling na abogado yan guys ha. At saka yung iba, maraming abogado sa House Committee on Justice, of course, sa chairman, magaling din. Pero I think, mga kababayan, hindi yata kasama si Chairman Luistro. Or, I don't know guys ha, correct mo if I'm wrong, pwede naman siguro siya magtanong, ano? So, ito po mga kababayan, ang magtatanggol kay Sara Duterte, Impeachment Council of Vice President Sara Duterte OMGOS. Remember guys, nung natapos ng House Committee on Justice dito sa pagdinig yung lahat ng mga article of impeachment, nakita nyo naman siguro, napanood natin at in-upload ko natin yung video, tsaka live tayo nung time na yan. After 10 days, kailangan sumagot na si Sara Duterte sa mga aligasyon laban sa kanya. Pero I think guys, may mga witness na darating. Yan nga, isa na guys doon si Mr. Madriaga. Kaya abangan po natin. Malapit na tayo sa exciting part. Ito guys labanan po ng lawyers to lawyers. Filipino lawyers ito. Labanan ng tong kapwa Pilipino. Ayan nakita nyo dito. Si Philip Porton, Gregorio Rabasa II, sabi nila magagaling daw mga defense team ni Sara Duterte. Sheila Zison, Carlo Narbasa, Justin Colar, David Colar di Fort. Di ba guys? Ayan sabi po dito, Lyndon Bakil, ayan, siyempre Carlo Oresio, ayan, Charlene Radok, Francisca Flores, Miguel Fernandez, Michael Puwah, yan pa, Reynold Monsayak Agay, si Mark Binluan and Ralph Buduta, Roberto Batong Bakal, nako, bakal na bakal, no? So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Sabi po ng PhilStar, ayan, sa baba, OMGO. Sabi nga ng mga nag-comment, siyempre, tuwang-tuwa yung mga DDS guys To have them is worth billions in my imagination. Isang tao lang siguro is that the handler of billion, it takes one to tango. Nako mga besa, siyempre, hindi natin alam kung magkano ang presyo ng bawat abogado na yan. Ilan ba yan? 16, di ba? 16 ba sila? Tingnan natin. Hindi pala 16 guys. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oo nga, 16.
Oh, 16 guys ha. Ang dami ha. Kaloka. 16 lawyers versus crocodile. Agay, agay. Ay, di ba? Crocodile. Ano ba yung pinagtatanggol nila? Ungas naman ito. No, di ba? History would mark for Fortune in Narbasa as the like Estilo, Ice-T Mendoza and Andres Narbasa, who's always at the other side of the fence. People would remember them as defenders of the corrupt. Kaso lang, ang dinidefend nila ngayon ay corrupt. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Why nasabi ko corrupt 'yun? Bakit kung naisagot niya ng maayos nung hearing sa House sa 19th Congress, 'di ba guys? Sana tapos na. So kaya nasabi ko, ito corrupt, parang corrupt ito si Lustay. Kasi hindi niya man lang in-explain mabuti. So kailangan niyo malaman ng taong bayan, 'di ba? Kaya nga na-impeach siya eh. Because of that eh. Ito pa. Battery of top caliber lawyers. Yes, kaya nga sabi ko eh, Filipino lawyers versus Filipino lawyers. Kaya dito mo malalaman ang galing kung sino talaga ang magaling. Naks naman. Pero guys, I really also I also trust the House Committee on Justice lawyers. Pag siyempre magtanong, ay sigurado yan guys, they are being paid by Sara in a millions for sure. I just hope and pray that these lawyers would render justice and not just think about earning monies. You are all brilliant. Huwag maglubid ng kasinungalingan. Instead, look at the solid facts and evidence. Iharap si BP Sara sa trial. Excited siya sa bloodbath. Tama, di ba? Sabi niya yun eh. Oh, you see guys? 16 lawyers. Goes. Dami ah. Tama yung sinabi ni Madam Cynthia Enriquez. I hope itong mga lawyers na nagde-defend kay Sara, wag naman masyadong bias, di ba? Kung alam mo naman tama yung presentang ebidensya, why not na hindi ka agree? Pero kung ang House Committee of Justice, kung tama naman ang mga ebidensya at malakas, wag nyo namang, 'di ba? Wag nyo namang gawing mali, 'di ba guys? Kasi minsan nakikita ko, 'di ba? Nakikita ko 'yan, marami ako nababasa. Bakit kayo yung iba? Kahit sabi mo tama ginagawang mali, yung mali ginagawang tama. Tapos ang dami pang sikot-sikot, para lang mailihis yung issue, para lang matakpan yung issue, parang gumagawa ng paraan para parang i-brainwash yung mga tao na yung mga sinasabi niya ay pawang katotohanan lang, pero sa kabila ng lahat, pero kailangan din talaga ang ebidensya. 'Di ba guys? Correct me if I'm wrong. Daming abogado Oo nga. The entire law office oozing with cash. Yes. That's what you call battery of lawyers. Goes. Alam nyo guys, no? Kung talagang wala kang tinatago, hindi mo na kailangan ang 16 lawyers. 2 to 3 lawyers, it's enough. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Pero I think talaga namang kayo na pong balang mag-isip guys. And the winner is her lawyers. I don't think so. Not yet done guys. Kahit sabihin, kasi ipapasa pa naman yan sa 'di ba guys? Kailangan majority votes ng mga congressman that time, makakuha ng majority votes para tuloy-tuloy ang impeachment. Ewan ko lang kung dadaan pa sa boto yan guys. Correct me if I'm wrong. And legal expert on delaying tactics agay. Except for Narbasa, wala naman sikat dyan. It's the money talks. Nox. Evidence is the key, not a lawyer. Yes! Tama yun guys. Ang pinaka the best dito, ang ebidensya. 'Di ba? Pag malakas ang ebidensya, walang kwenta yung lawyers. Kahit anong klaseng takip niya, balik ta rin niya man ang sitwasyon, if the evidence are very credible, agay, paktay kayo ngayon. Wala, kulong. Kick out kayo talaga. Well, sa akin naman mga kababayan, manalo man o matalo si Sara sa impeachment,
'Di ba? Guilty or not guilty? Nako guys, kahit tatakbo yan, wala din. Hindi, walang panalo yan, maniwala kayo. 'Di ba? Kung merong defenders of the Chinese, meron ring defenders of the chips. Loko din to yun. Oo, tingnan nyo. Oh, see guys, tingnan yung mga nagko-komenta. Daming lawyers, daming pangbayad, daming pera. This more where it came from. Where, siyempre, kailangan ng maraming lawyers. Ang akala niya siguro, sa lawyers niya na yan, kaya siyang ipagtanggol. Pero sa kabila naman, malakas ang ebidensya. Guys, kung nakita nyo yung mga dala-dala ni Congressman Dilema, I think malulula sila doon. Dami pa yun. Sample pa lang yung mga nilabas nila itong nakaraan. Pero marami pa yan. Of course, guys, most of all, last but not the least, si Madriaga. Oh, patay tayo dyan, guys, ha. It takes force to defend the Cusito and goes. Ayan, bakit si Puwa at Monsayak, di ba kasama sila sa investigasyon? Just asking, kaya nga, parang ganun din, guys, totoo yun, di ba? Ayan si Monsayak, di ba kasama siya doon? Di kayo naloka. Why not make it defense team of 20? Dapat dinagdagan niya pa. Lie cannot win over truth in as much as darkness cannot defeat the light. Wah! Di ba? Yes. Of course, lies cannot win over truth with strong evidence, with credible evidence. Do you think, guys? They cannot win, of course. 'Di ba? Let the ball rolling. Barya lang 'yan. Alam mo, sa totoo lang, natutuwa ako sa mga nagko-comment. Kasi they are talaga kumbaga, saksi sila. They are witness itong sa issue na ito. And of course, tayo naman, di ba guys? Tumutulong tayo para ma-spread yung ganitong klaseng mga issue. Di ba? Magbigay tayo ng reaction ng konti. And siyempre, kaya nga in-upload natin para nang sa ganun, to inform all the Filipino people para malaman nila ito pala ang kalakaran or ito ang mga tao na sa likuran ni Sara Duterte. So yun, mga kababayan, kung ang kapalagayan nyo, hindi kayo mapalagay, kaya abangan po natin ang mga resulta ng kaganapan sa darating na mga araw. After 10 days yan, mga kababayan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and bagus. God bless Philippines. Follow me and likes, guys. There's more. Bye everyone.